Hello, what's up sa inyo, magandang umaga. So ngayon, i-continue natin yung part 3. Dito sa part 3, explore muna natin yung folder ng ating project sa Laravel. Yung pre-evacuation center. Pero, kung napapansin nyo dito, is naka-default, wait lang. So naka-default siya dito. Gusto natin, or kunwari ikaw, gusto mo siyang i-default dito sa login instead na dito, or gusto mo rin sa register. Pero sa akin, gusto ko pagpunta, ang unang run ko ng Laravel is login sa Recta, tapos maglalagay lang tayo dito ng register. Kung wala pa siyang, hindi pa siya naka-register, pwede niya i-click yung register para mapunta siya dito sa register. So papalitan natin ito mamaya, pero explore muna natin saglit yung folder. So dito napapansin nyo, itong .env is dito ginagawa, or dito nilalagay yung connection ng ating database. Pwede ka rin dito pwede ka rin gumamit dito ng ito yung mga access PHP healer, mga ganon. Hindi lang yung mga SMS, marami ka pang pwede ka gumawa ng sarili dito. Tapos i-call mo na lang yung mga yan. Hindi lang dito. So malaking tulong din to kapag itong part na to ay kapag pinablish mo na to sa live hosting. Yun. Need mo dito may setup pa dito nangyari. So yun. Dito. Tapos dito naman sa resource, itong part ng resource na to. So dito ka gagawa ng, papansin nyo, itong default na to is dito nakikita sa resource na folder, tapos punta ka ng views, tapos ito yung welcome. Yan yung nakikita mo dito. So nasa welcome siya. So, kung papansin nyo is tanggalin natin to, palitan natin para maniwala kayo. Check natin. So body, tanggalin lang natin yung, ilagay lang tayo siguro ng haba. Maglagay lang tayo ng H1. Tapos welcome, hello world. So yan, nakatapusan. So refresh natin. So ayan, napansin nyo, di ba? So doon yun. So pwede kang gumawa ng another dito ng mga views, hindi lang ito. So ito kasi pinaka-default niya yung welcome. Pwede kang gumawa ng gusto mo home, index, .play.php, about, ganun. So dito ginagawa yon sa resource, tapos sa view. So pwede kang gumawa, hindi lang dito Recta, pwede kang gumawa, ipasok mo sa mga folder. So yan. Tapos pag gumawa ka na dito, pwede, tinatawag yung ginawa mo dito, punta ka naman dito sa routes. Dito is punta ka dito sa web. Dito naman sa API. So kapag yung mga API mo, like kung gumawa ka na din sa may connect na sa view, hindi lang view, React, so mga ganun. So dito sa API. So hindi lang yun, basta yung may mga connected sa API, dito mo naman i-call yun o tatawagin o add, mga ganun, edit, delete. So API, gamit ng API. So dito. Pero hindi tayo dyan. Dito nga tayo sa web.php. So dito tinawag yung welcome sa loob ng routes niya, tapos web.php. So ayan, dito niya tinawag yung welcome na galing sa saan? Ito sa resource view. Ito yung view na to, views pala. Ito ang welcome, tinawag niya dito sa web.php. So yun. So direkta niya na, hindi niya na dinaan pa dito sa app, tapos HTTP controller. So kasi nga hindi ito. So ito kasi parang default lang naman niya, wala namang, pwede naman labas niya agad design, wala namang functions ang ginawa database niya. So yun nga yung ginawa niya default. Ayun, tapos so yun nga, dito ka gagawa ng bagong controller. So dito sa model naman, so ito yung mga kunwari yan, may pag-communicate ka na kay database dito sa model. So pwede rin naman kay kung controller, pero siyempre
si controller is connected yan dito sa model natin. So marami pang talagang magagawa dito kasi ang dami ditong folder na need nyong malaman. Tapos ayan, so yan lang muna yung explore natin. Tapos ayan nga, nais natin bago tayo dumako dun sa saan ba yung ating design, bago tayo pumunta dito sa pre-evacuation, bago natin ito i-apply, i-explore muna natin. Gusto nga natin is yung login yung direkta sa login instead dun sa so sample na natin yung welcome na to, palitan natin ng out.login. Try natin kung pupunta siya sa login. So refresh natin. So napansin nyo ganyan, gusto natin ganyan. Kung gusto nyo naman erekta sa register, so ganyan lang, dito lang sa get instead na doon magpunta sa kanina. So napansin ko na na-refresh automatic, pinunta niya dito, diba? So ganun lang siya. So ayaw ko lang register siya pupunta, gusto ko login siya pupunta. So ayan, login, view out, login. So ayan, saan naman ito makikita itong pinaggagawa natin dito sa so nakikita natin yan dito pa rin sa resources, views, tapos auth. Ito, yung folder na auth. So punta lang kayo dyan. So ito yon, o papansinin mo ayan, bago ako tingnan natin. Ayan so ayun yun, din yan. Nandito rin yung register, katabi lang naman yan. Ayan. So paano ako makakapunta ng register? I-login to, wala namang link dito para pupuntang register. Paano naman gawin yun? So gawa tayo, customize natin, gawa tayo ng sarili. Is-rep para pag wala pa siyang account, pwede niyang i-click to sa baba. Is-rep. Diba yan? Ano ka na mag-type? Ang bagal talaga. Tapos yan. Tapos ano lang natin yung aking para hindi na mag-type. Natabad na mag-type. So yan. You have ano lang natin to. Copy lang natin to. Copy ko lang. Paste ko lang dito. So itong sign up now, paste ko dito. So ito, check muna natin kung anong result. So ayan don't have an account, sign up now. So pagandahin mo natin yung design HR. So lagay lang ako ng teka lang, patingin ng tsura ng HR. So ayan, so dikit siya sa login. So lagay tayo ng class tapos margin top 2. Ayan nagkaroon siya ng parang guhit. Tapos ngayon yung sign up na to, once na clinic natin to, pupunta siya doon sa register. So ang gagawin natin dito is equal lang natin yung word na register. Ayan. Tapos siguro natin gawa tayo ng inline na CSS style. Color gray natin, itsura gray naman talaga. So gawin natin black, check natin, black pa din blue, ay sorry, pala style naging hindi naman yung kulay. Check natin. So ayan don't have an account. Once na-click natin to, pupunta siya doon sa register. So ayan, napansin nyo, already register. Pwede naman natin yung palitan, pero tama, already register. So mayroon ka na daw, naka-register ka na, may account ka na daw, pwede itong i-click para pumunta siya doon sa login ulit. So ayan, di ba pansin nyo? So ayun, so pwede natin bago-baguhin yung design nito. So ayun yung tinutukoy natin. So ayan, di ba? So check natin, pwede nyo laruin yung design dito kasi default lang naman to. Pwede nyo palit-palitan yung design
design nila dito. Ayan. Pwede nyo palitan. Ayan. So, mayroon kasi ito kasi pinaka-default niyan. So, check natin dito sa login. Dito, so, X status. Ayan. Tapos, hanapin natin dito yung pinaka, ano niya. Check na natin pang isa. Session ata yan. Oops. Kailangan natin yan. So, ayan, verify, register. Ito yung register mo kung gusto mo baguhin yung design. Ito yun. Register mo. Sorry. Tapos, sa component, mayroon din, ang dami dito. Ang dami kasing laman nito. Grabe. Kailangan mo siyang tiyagain na anihin, baguhin yung mga ano. So, ito yung application logo. Kapag tinanggal mo yan, napansin mo, wala na yung logo, di ba? So, dito makikita sa application logo. So, kinukol na lang itong nasa loob ng component na to. So, balik yung SVG na yan. Ayan o. So, ayan yan. So, dito sa component makikita. So, ano lang natin yan. Pwede natin siguro palitan ng ayan natin. Ano ba to? Pre-evacuation. Caps lock, evacuation center. Check na natin pre-evacuation center. So, ayan, napansin nyo, pre-evacuation, nabago natin yung anyang, tinanggal natin yung logo at pinalitan natin ng pre-evacuation center. So, ayan, di ba? So, ganun lang siya kadaling palit-palitan yung design dito. So, ayan, ma-explore ko na kayo dito sa ano nila package ni Breeze. Isa login tsaka register. So, dito sa web.php, pwede nyo siyang palitan. O, pwede naman din kayo gumawa ng sarili nyong dito sa resources. Pwede kayong gumawa ulit ng panibagong hindi lang welcome. Hindi kasi hindi na natin magamit yung welcome. Tanggalin ko na. Pwede natin delete yan. So, wala na yan. Kasi ang default na natin is yung ito na yung ating default. Pwede na natin tanggalin yan. So, ginawa natin default is yung ito. Yung login. So, sana naintindihan nyo at kung paano i-default yung login dito sa web. So, saan sa web? Sa routes yan may kita. Sa routes, web. Tapos, yung login na design na to, saan to may kita? Doon to may kita sa resources, views, auth. Yan. Tapos, ito yung login and register. So, dito mo siya anin. Tapos, yung logo na yun dito sa application logo. So, itong mga ibang part dito, o yung mga part dito is kinukol lang dito sa loob ng sa login o sa register. May mga kinukol dito sa components. So, yun lang. So, yan. Ito yung ating explore. Ito yung ginawa natin ngayon. So, sorry, doon sa part 2, hindi ko pala na-apply agad yung template na to. Sabi yan, ito. So, sa part 4, i-apply na natin to. Sure na i-apply na natin tong template na to. Kasi sobrang tagal i-apply nito. Kasi isa-isahin natin to. So, ipapakita ko sa inyo, dito, itong design yan, kasi yung template niyan is, hapon na tayo dito, dito. Saan na yan? Hanapin na natin yung pre-evacuation. Itong asset na yan, ito is CSS yun, mga SQL stable. So, saan natin ilalagay yan? Ilalagay natin dito pala. Dito pala nabanggit. Dito naman natin lagay sa public. So, dito natin yung ilalagay. So, i-call na lang natin yan. Yung mga CSS dyan, JavaScript. So, basta dito nyo ilalagay. So, mahalaga din dyan. So, itong storage naman. So, connected to sa mga storage ng image, file, yung mga ganun. So, yan. So, sobrang lawak nito. Talaga. So, mayroon pa to. Marami pa to. So, yun lang. At least na nalaman nyo kung paano i-default siya sa login or gusto nyo naman
i-default siya sa register. So, nasa inyo na yan kung gusto niyo palagyan na navbar dito sa taas. Gusto niyo ganito lang o gusto niyo lagyan niyo ng background to. So, yan. At least, di ba? Nalaman niyo kung paano gawin. So, yun lang. Ito yung part 3 natin. Doon sa part 4 nga. Yun nga. I-apply na natin doon yung template na ito. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Yun lang. Thank you talaga.